Okay, quick demonstration tayo sa ating Gorian Bank. Simple banking system na project portfolio natin sa aking Java Programming NC3. Yan, sa ngayon is ang ating front end na ginamit na is Vite React for the front end. Yan, running na yun ating development server. For the back end, syempre Java. Java nga yung ano natin Tesla. Java Spring Boot. Yan. So, running na rin ang ating backend. Spring Boot natin. And then, yung ating database is PostgreSQL. Yan. Ang gamit natin for visualization is visualization ng data is pgadmin. Yan. Ito at ating database, banking system DB. Yan. So, try natin, testing natin kung ano yung mga features niya, ano yung itsura niya. Yan. Navigate natin sa ating localhost, 5173. Yan, ito yung ating landing page, Gorian Bank, inspired by a local bird dito sa Pilipinas na kadalasan matatagpuan sa mga simbahan. Banking that soars to new heights. So, parang Maya style lang ito, no? Yun yung inspiration dito. Secure and trusted, grow your wealth, simple and fluid. So, create tayo ng account. Kung may account na, click login. So, ngayon, try natin mag-create ng account. Get started. So, manghihingi siya ng, kailangan mag-fill up. So, try natin dyan. Optional lang yung middle name. Username natin is at John Doe. And then, email is, ano ba? johndoe@gmail.com. And then phone number 0911 11 na lang natin lahat for testing. 3 6 7 8 9 10 11. Password is create lang tayo ng password. Admin 1235 muna. Click continue. Ayan. Verify natin yung phone number. So for testing purposes 1 2 3 4 5 6 muna. Verify and create. Registration successful, and then nag-auto navigate tayo sa login. Login na natin yung ating number, no? 091111. Yan. Tapos admin 12345. Click login. Yan. Ito yung pinaka-dashboard natin, no? Dito yung good morning. Ayan. John Doe. Username natin. Yung total balance natin is upon creation, nilagyan natin siya ng initial balance na 10,000 for testing purposes. Yan. Meron tayong tab sa baba, home page and then profile page. Yan, ito yung pinil up natin kanina. Home page, and then ito itsura niya sa cellphone. Yan. Responsive din pala yan. Okay, try natin. Ito yung meron sa dashboard. Quick actions natin, deposit, withdraw, transfer. Dito sa paybills, ano lang to design. Yan. So ngayon wala pa siyang transaction kasi wala pa tayong nagawa dito. Try natin deposit. Dapat madagdag sa balance natin. Click deposit. Ayan, makikita din natin current balance. Then ang amount to deposit, may mga quick actions din siya, no? Yan, try natin 500. Magiging 10.5 dapat yung balance natin. Okay, 500 pesos, confirm deposit. Meron din siyang success confirmation, deposit successful. And then transaction type is deposit. Reference number, meron din. Date and time, meron din. Status is completed. Then back to home. Ayan, yung balance natin 10.5 na. And then sa transaction natin, automatic, meron na tayong transaction na additional 500 pesos. Successfully deposited 500 pesos. Okay? Try naman natin sa withdraw. Yan, may mga validation din pala to, no? Bawal ka mag-withdraw ng exceed sa available balance. Kunwari, 11,000. Mag-error na agad sa front end. Sa front end pa lang may validation na tayo. Para hindi na tumagos sa back end. Pero sa back end may additional validation din to. Amount exceeds available balance. Okay? Kung gusto niyo makita yung source code nito, nasa nasa PDF natin. Pwede niyo i-view yung front end tsaka back end.
So, ano tayo, mag-withdraw tayo ng 5,000. Dapat ang ating balance is magiging 5,500 na lang. And then, confirm withdrawal, meron din siyang successful. Withdraw successful. Transaction type, withdraw. Reference number, ganun din siya, no? Amount, 5,000. And then, back to home. Yan. Balance natin is 5,500 na lang. And then, yung transaction natin, automatic na dagdagan. Successfully withdrawn 5,000. Ayan, minus 5,000. Ganun lang. Kadali. Diba? Transfer. Try natin mag-transfer ng amount. Ganun din, no? Bawal mag-transfer ng exceed sa balance natin. Ayan. Mag-error po yan. 5,500. So, magkano yung ita-transfer natin? 6,000. Dito pala dapat yun. Ayan. May error din po. Ayan. Bawal po. Tapos naka-disable ang ating confirm. Okay? And then, account number lang po ang kailangan sa pag-transfer since unique yung account number ng bawat user. Okay? Try natin mag-transfer sa isang ginawa kong account. Ayan. Try natin yan. Tingnan natin to kung na-transfer ba talaga sa kanya. Transfer tayo ng 5,000. Ayan. Okay? Ayan. Transfer amount, 5,000. Transfer fee, ayan, wala. 0. Total, 5,000. May overview tayo dito, no? Transfer to account 0997-481-2994. Confirm transfer. Okay? Meron din siyang transfer successful. Okay? Transaction type, transfer. Yan, amount 5,000. Back to home. Okay? 500 na lang yung balance natin. Diba? Ganun kabilis yung ano natin. Front end. Response. Since naka-development server pa lang din naman tayo, di pa ito na-deploy. Send 5,000 to 0997-481-2994 and then minus 5,000 yung ano natin sa transaction. And then ngayon, testing natin. Logout tayo. Dito sa profile, may logout din. Nasa homepage, may quick button dito na logout. Ayan. Logout and then login natin yung ating number kanina na transferan. Dapat meron yun. Makita din natin sa transaction niya. Okay, login lang ako. Click login. Ayan, ito yung balance natin sa sa transfer natin kanina, 305,103. Laki ng pera, di ba? Ayan, ito yung recent transaction. Ayan, 9:13 AM, May 8, 2026, reference number. Receive 5,000 from 0910, di ba? Dito galing ang pera kay 091111. Okay, naging plus 5,000. Di ba? Ganun siya kabilis. Yan. Transfer ulit natin kay 09111. 09 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Transfer tayo ng 100,000. Ayan. Transfer amount 100,000. Confirm transfer. Ayan. Successful. Back to home. Okay, na-minusan na tayo 100,000. Login ulit tayo. Doon kay 091111. Login tayo. Kung nadagdagan yung ating pera. Ayan. Kanina 500 lang siya, naging 100,500. Then sa transaction natin, receive 100,000 from 0997-481-2994. Diba? Ganun lang kadali, no? At ito ang aking portfolio project as banking system using Java, Spring Boot backend, and React in the front end.